Wow Anime Recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Nax, sa wakas ay nakalabas na rin ng preso ang ating mga bida. At unang beses na nakita ni Emporio ang labas ng kulungan. Sinabi ng dalawang babae na hindi sila pwedeng mag-boss dahil agad din silang mahuhuli. Sa kulungan ay alam naman na nina Weather at Anastasia na nakalabas na ng kulungan si Jolene. Aksidenteng nakita ni Anastasia ang tatak ng star sa likod ni Weather. At nasabi niyang ganun din ang nasa likod ng tatay ni Jolene at ng green na bata. Naisip ni Anastasia na pwedeng kinuha din ng kalaban ng disk sa ulo niya kaya wala siyang matandaan. At sumagot naman si Weather na kalaban niya si Enrico at lalabas din siya ng kulungan para hanapin at patayin ito. Samantala ay tumigil ang sasakyan ng kinasakyan ni Enrico. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang maglakad na lang kahit nanghihina pa. Sinabi niyang kailangan pa niya ng 5 araw para tuluyang magising ang bagong katawan niya. Habang naglalakad ay nakakita ang pari ng emergency situation kung saan dalawang lalaki ang dinala sa hospital na seryoso. May nahulog ang mga ito na isang singsing at isang bala mula sa katawan. Pinulot ito ni Enrico. Pero biglang isang addict ang nanghuli sa kanya sabay ginawang hostage ang pari gamit ang gunting. Alam ng pari na magkakapatid ang tatlo na tinipon ng kapalaran sa pagkakataon na iyon. Saka din bigla niyang isinaksak ang gunting sa sariling leeg at naset up ang ng hostage na hindi pala handa na pumatay. Sinabi din ni Enrico sa addict na ang power niya ang nang-attract sa lalaki patungo sa kanya at hindi ito ordinaryong tao. Natakot ang lalaki na tumakbo. Pero binaril siya ng mga pulis at nataman na natamba. May nagbago sa anyo ng lalaki. Saka din biglang hinila paloob sa talahiban. Samantala ay tinulungan ni Weather ang isang matanda ng madapa ito. Pero ang problema nila ay hinahanap sila ng mga pulis dahil sa pagtakas nila sa kulungan. Kaya nagpasalamat ang matanda at sinabi nitong matagal pa ang pagdating ng bus. Pero pwede silang makisakay sa kanya. Kaya sumakay sila sa likod ng pick-up ng matanda. Pero habang nag-uusap sila ng kung anong gagawin at nagbabasa ng comics, ay biglang may gumalaw na agad napansin ng dalawa. Alam nilang may stand user sa paligid pero hindi ang driver ng sasakyan. Ginamit ni Anastasia ang power at nahuli ang isang goblin na pinakyu. Nagtanong si Anastasia kung sino ang kasama nito. Nagsinungaling ang stand at hamaba ang ilong nito at nasaktan ang mukha ni Anastasia. Pero muli niyang hinuli ang pangit na pinakyu at nagtanong pa. Nagsabi naman ng medyo hindi sinungaling si pinakyu. Kaya muling bumalik ang ilong nito. May tinuro ang pangit na apple na gumalaw dahil may mga maliliit na taong bumuhat nito. Pinulot niya ang apple at lumabas pa ang 3 maliliit na nilalang na nagsalita. Lumabas din ang iba pang mga fantasy story character na Dwarf at Snow White sa isang box at nag-usap-usap sila tungkol kay Snow White. Napagtanto ni Anastasia na yung mga kausap niya ay mula sa librong nabasa niya noong bata. Nakita niya si Weather na kinain yung mansanas at nakaupo habang nagbabasa ng comics. Kaya nagalit si Anastasia na magseryoso ito at ibalik ang comics niya. Kaso ay biglang sumigaw si Weather na hinahanap si Anastasia. Saka pinapatigil ang driver ng truck. Nagtataka si Anastasia kung bakit. Pero nagulat siya nang makita ang sariling katawan na nasa ilalim ng sasakyan na ginagawang walis sa kalsada. Nakita din niyang wala ang driver na matanda dahil nasa gilid ito na nakangiti. Saka din tumawa ang demonyong pinakyo na sinabing alam nito na paborito din siya ni Anastasia. Dahil walang driver ay nakita ng pink hair ang sasakyan na may babangga. Wasak ang sasakyan at naitapon silang lahat. Ngunit gumamit ng airbag na gawa sa ulap si Weather at ligtas silang 3 ng matanda na bumagsak sa lupa. Habang hawak ni Weather ang mukhang bakla ay sinabi niyang may stand user na kalaban at pwedeng hindi siya naapektuhan ng power nito dahil wala naman siyang alam sa mga fairy tale stories. Samantalang naroon pa rin ang kamalayan ni Anastasia na nakikita sila. Nakita rin niya ang 7 dwarves na masaya. Saka tinuro pa ng mga ito sina Volts 5 at Deimos na lumilipad sa ere. Napagtanto ni Anastasia na may kapangyarihan ng stand user na mapaghiwalay ang kaluluwa at pisikal na katawan. Nagtanong siya kay Pinakyo kung nasaan ang user. Pero sinabi ng pangit na hindi niya alam. Kaya sinuntok ni Anastasia ang pangit gamit ang driver drive at naputol ang leeg nito. Kaya nagagalit si Pinakyo pero walang nagawa ng pinisat na siya ni Anastasia. Hinahanap ni Anastasia si Weather nang makita ang matanda na tinawag siya. Nagtanong si Anastasia kung ano ang nangyayari dito dahil nagbabago ang kanyang itsura. Hama ba ang kuko ng matanda? Hama ba din ang tenga nito? At nagkaroon din siya ng buntot ng lobo. Nakita ni Anastasia na nagkaroon ito ng mga matutulis na ngipin. Saka sinabi ng matanda na siya ang wolf sa Red Riding Hood sabay atake. Pero ginamit lang ng bida ang power at pinugot ang matanda. Nasabi pa ng matanda na ganun daw talaga natapos ang kwento. Nakita ni Anastasia si Weather na umalis kasama ang katawan niya at sumakay sila sa isang bus. Sa isip ni Weather ay sinusundan niya ang lokasyon na kinaroroonan ng stand user dahil nararamdaman niya ito. Nakarating sila ng isang maliit na sentro pero wala pa rin doon ang stand user. Naabutan naman sila ni Anastasia na sumakay sa likod ng isang pickup. Mabilis siyang tumakbo para puntahan ang katawan. Ngunit nagtaka siya dahil tumatakbo din ang katawan niya palayo sa kanya. Nadaanan niya si Weather na hindi pa rin siya nakikita. Nagalit ang isang matanda na may-ari ng store na pinasukan ng katawan niya dahil sa mga sinira nito.
Tumatawag ito ng pulis na kinakausap si Anastasia kaya nagulat ang lalaki dahil nakikita siya ng matanda. Sinuhulan niya ang store owner gamit din ng sarili nitong pera na kinukuha niya sa cash box na huwag tumawag ng pulis. Kaya natigil naman ang store owner. Pero may dumating na mga patrol car at tinawag si Anastasia dahil kasing katawan niya yung nasa litrato ng mga tumakas na preso. Paglingon ng lalaki ay naging iba ang itsura nito at sinabing walang problema doon. Kaya tinigilan siya ng mga pulis. Ginamit pala ng bida ang power at nilagyan ng chocolate ang ilalim ng skin para magbago ang mukha. Dahil nakita niya ang katawan na tumakbo sa kabilang pinto ay agad din niyang hinabol ito. Sa likod ng gusali ay tinawag niya ang katawan. Pero ang store clerk ang lumabas dala-dala ang katawan ni Snow White. Masaya daw ito na iwan ang tunay na katawan kapalit ng fantasy world na iyon bilang asawa ni Snow White. Saka sila umalis. Biglang tumunog ang orasan at saka din lumabas ang isang kambing. Galit daw ito at sinabing ipaghihiganti ang pagkain ni Anastasia sa mga kapatid pa niyang kambing. Ito daw ang kwento ng 7 kambing at ng isang wolf na pinasok ang bahay ng mga kambing at kinain ang mga ito. Nakita ni Anastasia ang katawan ng isa pang kambing na mula sa chocolate na idinure niya kanina. Saka biglang nagbago ang itsura niya bilang ang wolf na kalaban sa kwento. Napagtanto ng bida na hindi ang katawan niya ang pakay ng stand user kundi ay para madawit siya sa isang kwento. Pero ang problema niya ay darating ang nanay ng mga kambing na may dalang gunting para gantingin ang tiyan niya at iligtas ang mga kinain na kambing. Dumating ang galit na nanay na kambing kaya naghanda siya sa laban. Ngunit naglaho itong bigla. Pero narinig niya ang pag-iyak ng mga baby kambing sa tiyan niya na tinatawag ang nanay. Kaya lumabas ulit ang kambing na may gunting para magunting ang tiyan niya. Sa daan ay may nakasalubong naman si Weather na isang lalaki na nagtanong. Hindi niya ito pinansin pero dahil nagsasalita ito at naririnig niya ang lalaki ay bigla din siyang napasok sa isang kwento na sakop ng power ng kalaban na stand user. Lumabas din ang kamalayan niya habang patuloy na naglakad ang katawan. Ramdam pa rin ni Weather ang kalaban at ang pupuntahan nito. Binalak-saktan ni Weather ang lalaki gamit ang razor pero naging paintbrush ito. Saka nangyayari kay Weather ang sinasabi ng lalaki ayon sa kwento. Sasaktan sana niya ang lalaki pero naging baril ang hawak niya na binaril ang sariling ulo. Ginamit ni Weather ang power para sundan ang stand user at pinigilan ang pagtakbo ng ilang sasakyan gamit ang bagyo. Samantala ay nagtago si Anastasia sa loob ng isang kwarto at nilock ito. Ngunit parang libro na nagbukas ang pinto at lumabas ang kambing na may gunting. Sinuntok ni Anastasia ang kambing na napitpit. Ngunit nakaatake ulit ito at nasugat ang tiyan ni Anastasia kung saan lumabas ang ilang baby goat. Tumakbo si Anastasia na sinira ang pader at nagsabit sa sasakyan ng mga pulis kanina. Kaya naiwan ang mga kambing na may gunting. Bubuksan sana niya ang pinto ng sasakyan pero lumabas doon ang mga kambing na may gunting para lagyan ng bato ang tiyan niya. Naramdaman ni Weather na biglang gumalaw ang stand user na dating patungo sa hilaga pero biglang patungo na sa timog. Kaya napagtanto niyang nasa himpapawid ito. Ipinakita nga ang stand user na si Angelo na nakasakay sa isang airplane. Ito yung adik na nakita ni Enrico habang naglalakad. Ipinakita ang gabi nang magkausap sina Enrico at Angelo kasama ng mga kapatid nito. Dahil daw sa taglay na power ni Enrico mula kay Dio kaya automatic na nakasalubong niya ang 3 magkakapatid na anak ni Dio. Kaya inutusan sila ni Enrico na pigilan si Jolen at ang mga kasama nito para mabigyan siya ng panahon na maging mas malakas pa sa loob ng 3 araw. Kaya masaya naman daw si Angelo sa bagong kapangyarihan nito na hindi niya inasahan na mayroon pala. Makakapaghiganti na daw siya sa mga tao. Isang putok pa daw ang kailangan para sa ulo ni Weather para matapos na ang kwento. Tumakbo si Weather para sana tumakas pero bigla silang nagkabanggaan ni Anastasia at naitulak pabalik si Weather. Kaya naputokan ng ulo nito para sa 2 bala ayon sa kwento na napasok niya. Saka din nanlambot ang katawan ni Anastasia na parang tinunaw na cheese sa toppings ng pizza. Pero hindi pa tapos si Weather dahil hinawakan niya ang magaling na painter sa kwento at pinagguhit ito nang hindi niya napansin. Ipinaguhit daw ni Weather ang isang karakter na may sariling kwento din na ang trabaho niya ay ibinabalik sa tunay na mundo ang mga tao na napunta sa mga fairy tale stories. Nabuhay nga ang karakter na ito na may dalang vacuum cleaner at sinimulan na ayusin ang reality. Hinigop nito palabas ng mundo ang mga nakalabas na story characters. Maging sina Weather at Anastasia ay nahigop din sa vacuum para maibalik sila sa kanilang tunay na katawan at reality. Samantala sa eroplano ay natagpuan na lang ng isang batang babae si Angelo na nawala na sa sariling pag-iisip at hindi na makaka-recover pa. Ipinakita si Jolen na pinuntahan ng bahay ng ex-boyfriend nitong si Romeo. Nagulat si Romeo na makitang nakalabas ng kulungan si Jolen. Sinabi ni Jolen na huwag tumawag ng pulis si Romeo. Nagdrama naman si Romeo na umiyak-iyak dahil sa pagtraidor nito sa babae at miss na daw ito. Kaya pinakalma siya ni Jolen. Sinabi ni Jolen na hindi na siya galit sa lalaki. Pero nagpunta daw siya doon dahil kailangan ng pera at sasakyan. Kaya ibinigay agad ni Romeo ang $1,000 at ang susi ng sasakyan nito.
Naiyak pa daw si Romeo na gusto niyang balikan siya ni Jolene. Pero biglang naglaho ang babae sa harap niya dahil umalis na pala ito at pinuntahan sina Emporio at Costello. Hawak ni Jolene ang duplicate ng dila ni Romeo dahil nilagyan pala nila ito ng sticker gamit ang power ni Costello. Narinig nilang agad na tumawag si Romeo para mag-report tungkol kay Jolene. Pero narinig nilang sinabi ng lalaki na hindi daw nagpunta doon si Jolene pero sinabing nagpunta ng ibang lugar. Kaya naisip ni Jolene na nagbago na daw ang lalaki at naniniwala siya. Lalo na nang makita nilang helicopter kiss pala ang ibinigay ng lalaki sa kanya. Pero panigurado daw ay tinanggal pa rin niya ang sticker sa dila ng lalaki, kaya bumalik ito at narinig nila ang sigaw ni Romeo. Kawawang Romeo, wala nang pangdila sa cheeks niya. Sa loob ng chopper ay masaya si Emporio na siya ang pinag-drive ng dalawang babae. Sinabi ni Jolene ang direksyon na pupuntahan nila dahil nararamdaman niya ang kinaroroonan nito. Nang biglang may lumipad na mabilis na lumapit sa chopper. Saka nagreklamo si Emporio dahil nagsasara ang mata nito na hindi niya kontrol. Paglingon ni Costello ay nakita niyang nagdugo din ang mata ni Jolene. Saka ang mga mata din niya ang biglang nagsasara. Agad na nagkalat ng power na sinulid si Jolene dahil sinabi ni Costello na may kasama sila sa loob. Ngunit masyadong maliit ang umaatake kaya tumatagos ito sa mga tali ni Jolene. Biglang nag-isip si Jolene at hinila ang mga kasama at nagpahulog mula sa chopper kaya nagreklamo si Costello. Sinundan sila ng maliit na parang bala na sinuntok ni Costello gamit ang stand nito. At nasira ang kalaban na ikinasaya ni Costello. Pero hindi pala ito nag-iisa dahil maraming pang mga dumarating. Ginamit ni Jolene ang tali at naglambitin sila. Kaya hindi masama ang pagbagsak nila dahil sa tubig sila nahulog. Naging ayos na ulit ang mata nila pero sinabi ni Costello na huwag silang mag-relax. Nakita ni Costello ang parang napes at na jelly sa kamay. At saka din agad dumating ang stand user na nakadamit ng balat ng kalabaw. Nagyabang ang kalaban na sinabing sisiw lang daw ang pagpapahulog nito sa chopper. Ipinakita ang nakaraan na isa si Raquel sa mga anak ni Dio. At kinausap din siya ni Enrico para gawing bodyguard nito. Ang sakit daw ni Raquel ay ang pagsasara ng mga mata nito nang hindi niya alam ang dahilan. Hindi daw alam ng mga doktor ang sanhi nito. Itinuro ni Enrico sa kanya ang tungkol sa mga skyfish na kasama sa mga unidentified na mga nilalang. Maliliit at mabibilis ang mga ito na hindi agad nakikita ng pisikal na mata. Saka nilagyan ni Enrico ng CD ang ulo ni Raquel at dahil dito ay nagkaroon ng power si Raquel. Nasaktan din si Enrico na hindi niya ipinahalata saka agad inutusan si Raquel na umalis na at pag-aralan ang bagong power nito. Kaya masaya naman si Raquel na agad tumalima sa utos ng pari. Nakita ng mga bida ang skyfish na pinatay ng stand ni Costello kanina at hindi nila alam kung ano ito kaya sinabi ng dalawang babae na tumabi ang bata. Sinabi ni Jolene na huwag silang masyadong lumapit sa kalaban dahil baka mas malakas ang pag-atake nito kapag malapit. Pero sa isip ni Raquel ay delikado kapag malapitan siya ng mga bida. Napalingon si Raquel nang mapansin ang motor nitong lumulubog sa putik. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Costello na tapunan siya ng bato. Hindi nataman ng kalaban. Pero nakagawa na pala ng duplicate ang babae kaya pagtanggal niya ng sticker ay nataman ng mga bato ang mukha ni Raquel. Dahil nasaktan ay nagpanik si Raquel na hindi makontrol ang sarili. Kaya maging ang mga stand niyang skyfish na nagkalat sa ere ay naging stagnant at hindi gumagalaw. At nakita din ito ng mga bida. Napansin ni Raquel na nasa keyhole pa rin ng motor ang susi kaya agad siyang sumakay. Samantalang nasaktan naman ang kamay ni Costello. Ginamit ni Raquel ang power at mabilis ang mga ito na umatake. Kaya mas nasaktan ang kamay ni Costello at saka din napaihi ng dugo si Emporio. Kaagad na umatake si Jolene gamit ang stand pero nasaktan ang paa niya na natamba. Nakita ito ni Emporio at napagtanto ang sekreto ng kalaban. Dahil sa disc ni Jot Arrow na inilagay ni Emporio sa tagiliran ay nalaman niyang gamit ng mga skyfish ang init ng katawan ng mga tao. Kinukuha ng mga skyfish ang init ng katawan nila at ang parte ng katawan na nawawala ang init ay nabubulok at nagma-malfunction. Sinabi ni Raquel na matalino daw si Emporio. Pero hindi sila papatayin sa pagkakaroon ng sakit kundi ay papatayin sila sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang utak. Kaagad na inutusan ni Jolene si Emporio na bigyan siya nito ng kanyang lighter. Ibinigay naman ito ng bata at mabilis na sinilaban ni Jolene ang sarili. Dahil sa nag-aapoy na katawan ay hindi makaatake ang mga armas ni Raquel na inutusan nito. At nagawa siyang malapitan ni Jolene at masuntok gamit si Stone Ocean. Kaya natamba ang bakla at nauntog sa sariling motor. Nakita ni Jolene ang star sa likod ng lalaki kaya napansin din ito ng kalaban at naalala ang sinabi sa kanya ni Enrico. Kaya kaagad itong naglagay ng gas sa katawan at sinindihan din ang sarili. Sa ganung paraan ay malalaman ng kalaban ang pwedeng atakehin kay Jolene. Sabay labas ng mga gamit nitong skyfish. Sumuntok si Jolene pero wala siyang nataman. Pagkatanggal ng apoy sa katawan ni Raquel ay sinabi nitong alam na niyang ang bunganga ni Jolene ang pwede niyang atakehin kapag hihigop siya ng hangin. Kaya nag-concentrate naman si Jolene na hindi niya kailangang gamitin ang mata at bunganga. Ginamit niya ang malakas na pakiramdam at sinabayan ng pag-atake ang paglapit ni Raquel sa kanya.
Kaya nabugbog ang mukha ng kalaban na bumagsak sa lupa. Tinanggap ni Raikiel ang pagkatalo nito ngunit sinabi niyang nilagyan ng sakit ang sarili gamit ang mga skyfish. At handa na daw siyang makipagsabayan ng pagpatay kay Jolen. Inutusan ni Raikiel ang mga alaga nito na atakehin si Jolen. Ngunit pinagbubugbog na siya ni Jolen na natamba. Kaso ay pareho silang knockdown ni Jolen. Muling umupo si Raikiel na napagtanto ang pagkakamali sa kamuling natamba. Saka din umupo si Jolen na buhay pa rin. Nagtanong si Jolen kung sino si Raikiel at paano siya napalapit kay Enrico. Nagkwento ang kalaban na buhat nang makilala nito ang pari ay naging maganda ang kalagayan niya. Gamit ni Enrico ang motivation ni Dio at kasalukuyan itong nagbabago. Sinabi ni Raikiel na kapalaran ni Enrico ang binabantayan nila. At lahat sila kasama si Jolen ay hinihila ng kapalaran para mangyari ang minimithi ni Enrico. Sinabi pa ni Raikiel na si weather forecast ay kapatid mismo ni Enrico. Kaya nagulat si Jolen. Sinuntok bigla ng stand ni Costello ang madaldal na kalaban. Kaya tigok na ito. At sinabing wala siyang paki sa kapalaran ni Enrico dahil hindi dapat nandadamay ng iba si Enrico. Kalaunan ay narating nila ang hospital kung saan nagtatago si Enrico. Alam daw ni Jolen na hinihintay sila doon ng pari. Ibinigay ni Jolen ang CD ni Jotaro kay Emporio at inutusan itong ipadala ang CD sa tatay. Saka din nagbigay ng cellphone na kinuha nila kay Raikiel. Samantala ay kausap naman ni Enrico si Versus na pinakain ng pagkain. Hindi pa daw nabuhay ang power ni Versus pero naramdaman nito ang pagdating ni na Jolen. Biglang may lumabas na daliri sa pagkain na tinikman ni Versus. Saka din lumabas ang isang bata na nagagalit dahil binaril daw ito ng sariling ama. Biglang nagkaroon ng pagputok ng baril at tinamaan ng isang lalaki sa hallway. Kaya napansin ng mga dumating na bida ang nasa loob ng kwarto kung saan nagtatago ang pari. Pero pagsilip nila ay wala nang laman ng kwarto. Napagtanto ng dalawa na posibleng may ginagamit ulit ang pari na bagong tauhan. Binuksan ng dalawang bida ang pinto at nakita sa loob ang malaking butas na gawa ng kalaban. May nakita silang flashlight na agad ginamit pero walang nakita sa loob ng butas. Nalaman nila base sa pangalan ng log record ang pangalan ni Versus na ginagamit ng pari. Naiisip ng dalawa na balak ni Enrico na magtago sa kapangyarihan ni Versus sa loob ng 3 araw para makamit nito ang ninanais na power. Naglabas ng tali si Jolen at ibinigay ang dulo kay Costello. Saka sinabing mag-isa lang siyang papasok sa butas dahil kung kailangan niya ng tulong ni Costello ay magpapahila lang siya. Sa loob ng butas ay nakakita ng kutsara ang bida. At nakita na lang niya ang sarili na nasa loob ng isang eroplano na lumilipad sa taong 2005. Sa labas ng eroplano ay naroon sina Enrico at Versus gamit ang stand nito. Pinagalaw ni Jolen ang tali para masenyasan si Costello na hilahin ang tali. Saka din nagpadala ng mensahe gamit ang tali. Narinig naman ito ni Costello na agad hinila ang tali kaya nakalabas ng bubong ng eroplano si Jolen. Pero nakita na niya ang kalaban na stand na balak putulin ang tali niya. Pinagsusuntok ni Jolen ang kalaban pero nagtago lang ito sa ilalim ng lupa. Saka muling lumabas sa ibang bahagi at hinawakan ang tali ni Jolen. Sinabi nitong welcome daw si Jolen sa domain expansion nito. Bago pa nito naputol ang tali ay pinatamaan siya ni Jolen ng itinali nitong ballpen. Kaya nasaktan ang leeg ni Versus. Sinabi ni Enrico na bagong gising lang ang power ni Versus samantalang nasanay na sa laban si Jolen. Kaya mas magandang pabayaan ni Versus na umalis ang babae dahil matatakot na itong babalik. Pero nainis ang tenga ni Versus. Hinihila ni Costello ang tali habang kinakausap si Jolen at sinasabi ni Jolen na nakita nito sa ilalim ang pari at ang tao nito. Habang hinihila ni Costello ang tali ay biglang lumabas si Sports Maximum na binati si Costello. Sinabi nitong nagagawa niyang naroon dahil sa power ni Versus. May kakayahan daw ang lupa na maalala ang alaala ng lahat ng mga bumagsak sa lupa. Kasama siya at ng batang binaril ng sariling ama kanina. Sinuntok ni Costello si Sports Maximum na nahulog. Pero nasira din ang kinatatayuan niya kaya din siya nahulog kasama ni Jolen. Nagising na lang sila ulit sa loob ng eroplano. Sinabi ng stewardess na babagsak ang eroplano pagkaabot ng tamang oras. Saka ipinakita ang mukha ng tao sa tiyan nito dahil doon daw tumama yung isang pasahero na hindi nag-seatbelt nang mangyari ang aksidente. Kaya nag-alala ang dalawang babae na hinahanap kung saan sila pwedeng lumabas. Sinubukan ni Jolen na suntukin ang bubong pero hindi nasira. Sinabi ng stewardess na sasabog ang eroplano sa loob ng 3 minuto. Hinawakan siya ni Jolen sabay tanong kung nasaan ang piloto. Pero biglang naging litsyon ang babae na sinabing masusunog silang lahat sa pagbagsak ng eroplano. Saka pa nito pinagalitan ng isang pasahero na nasusunog na rin dahil simulation na lang iyon ng nakalipas na pangyayari. Naalala daw ni Costello ang aksidenteng iyon at inakalang multo ang mga kausap. Pero sinabi ng isang lalaki na memorya lang sila. Sinabi ni Enrico na nararamdaman niya ang pagdating ni Weather at inutusan si Versus na bilisan ang pagpatay kay Jolen. Pero naiinis si Versus na sinabing hayaan lang siya sa ginagawa. Samantala sa labas ng hospital ay nararamdaman din ni Weather sina Jolen, ang pari at si Versus. Sa loob ng eroplano ay binalak ni Jolen na buksan ang pinto. Pinahawak ulit ni Jolen ang tali kay Costello.
Saka din siya mabilis na tumalon palabas ng nabuksan na eroplano para suntukin ang nakitang si Versus sa labas. Ngunit pagsuntok niya ay salamin ang nasuntok niya dahil nasa loob na naman siya ng isang jet plane. Kaya napatanong ang piloto kung sino si Jolene na nasa loob ng eroplano niya. Hawak pa rin ni Jolene ang tali samantalang sa isang dulo ay hawak naman ni Costello ang isa pang dulo. Kaya pareho silang naghihilahan samantalang nasa magkabilang eroplano. Kaso dahil sa bigat ng puwersa ay naputol ang tali. Agad namang ginamit ni Jolene ang isip at ginamit ang tali para kunin ang radyo ng pulis na nasa bakanan ng butas. Sinabi ni Enrico na pinag-isipan na ni Jolene ang mga mangyayari kaya naisip na rin ito ang pag-agaw ng walkie-talkie ng mga pulis. Nainis na sumagot si Versus na hindi pa naman siya natatalo sa laban nilang iyon ni Jolene dahil siya pa rin ang mananalo. Nagkwento si Versus na noong bata pa siya ay hindi siya gusto ng stepdad at nanay. Kaya umalis siya sa bahay nila. Sa paglalakad ay natapunan siya ng pares ng sapatos. Kaya kinuha niya ang mga ito at ginamit. Pero may dumating na pulis na hinuli siya. Sa korte ay sinabi ng lalaki na hulog ito ng langit sa kanya. Pero nagalit ang judge na sinabing walang hiya daw siya dahil ninakaw ang isang mamahalin na sapatos. Kaya siya nakulong. Umamin naman kalaunan ng tunay na magnanakaw, pero huli na ang lahat dahil naging mahina na ang isip niya at pisikal na katawan. At isang araw habang naglalakad siya sa field ay nadapa siya at nasugat ang kamay sa isang kutsilyo. Tapos binugbog siya ng mas matanda na preso sa kanya dahil tinatago pala nito ang kutsilyo na iyon. Naging malala ang sugat sa kamay niya at may lumabas pang insekto. Pagkaraan pa nang nasa labas na siya ay nagulat siya nang may lumabas na bangkay nang umihilang naman siya sa pader. Sa isip ni Versus ay wala daw siyang dapat ipagpasalamat kay Enrico dahil nasa dugo daw niya ang pinagmulan ng power. Saka nagkalkal siya sa memorya ni Enrico mula sa lupa. At nakita niya ang disk ni Weather na tinatago ni Enrico. Sa isip kasi nito ay mas nais niyang siya ang dapat makakuha ng mas malakas na power kaysa kay Enrico. Samantala sa kinaroroonan ni Jolene ay tinawagan niya si Emporio saka nagtanong sa pilot kung paano makakaalis doon. Sinagot naman ito ng pilot pero sinabing babangga na sila. Sumagot si Emporio kaya nagkaroon ng pagkakataon si Jolene na ipaliwanag kung ano ang sitwasyon nila. Sinabi ni Jolene na natrap sila sa mga eroplano na sumabog na sa nakalipas. Ibinangga ni Jolene ang jet sa eroplano na kinaroroonan ni Costello, kaya siya nakabalik sa loob ng mas malaking eroplano at nakasama si Costello. Dahil ito ang instruction na sinabi ni Emporio na gawin niya. Sinabi ni Emporio sa bida na hindi sasabog ang mga eroplano maliban lang kung babangga sila sa kung paano talaga ito sumabog sa nakalipas. Sinabi ni Emporio ang upuan na dapat nilang puntahan dahil iyon daw ang upuan na nakaligtas sa nakalipas noong sumabog ang eroplano. Kaya mabilis ang pagtakbo ng dalawang bida patungo sa upuan. Pero sinusundan sila ng stand ng kalaban para pigilan sila sa pagpunta doon. Kaya pinigilan ito ni Stone Ocean na inipit. Sinabi ni Emporio na kapag nakaupo na sila ay kailangan nilang mag-seatbelt. Pagdating nila sa upuan ay agad na tinapon ni Jolene at Costello ang dalawang nakaupo dahil hindi naman sila tunay na tao. Uupo na sana sila nang makita nilang may bata sa upuan. Saka nahulog pa ang isang batang lalaki. At isa pang batang lalaki. Totoo daw na mga bata ang mga ito na hinila ni Versus mula sa hospital para pahirapan ang mga bida. Kapag hinayaan daw ni Jolene ang mga bata na mamatay para mabuhay sila ay makokonsensya sila habang buhay. Inisip ni Versus na kung sakaling mabuhay man sina Jolene at kalabanin siya kalaunan ay gagamitin niya ang memorya na ito para talunin ang babae. Pagsapit ng impact ay napasigaw na lang ang dalawa habang nakatayo sa harap ng mga bata. At sumabog ng tuluyan ng eroplano. Dahil sa nangyari ay pinuri ni Enrico si Versus dahil sa pagpapasabog ng eroplano kasama si Jolene sa loob. Kaya nagyabang naman ang lalaki. Pero natigilan sila nang makita ang survivor ng eroplano na biglang nagkawasak-wasak ang sarili at lumabas ang mga bata na nasa loob. May sticker ito sa katawan dahil ginamit pa ni Costello ang power at inilagay sila sa loob ng mga duplicate ng mga survivors ng crash accident. Lumabas din si Costello sa isa pang babaeng survivor. Pero dahil wala si Jolene ay inakala ni Versus na patay na ito. Ngunit lumabas ang tali ni Jolene sa bunganga ni Costello. Saka agad din alien si Versus. Naging tali daw pala si Jolene at nagtago sa loob ng katawan ni Costello kaya lahat sila ay nakaligtas. Kaya muling hinamon ni Enrico kung anong gagawin ni Versus. Wala nang nagawa si Versus nang bugbugin siya ng stand ni Jolene. Saka ibinitin pa ito sa tali na parang kakatayin na manok. Tatapusin na sana nila si Versus, ngunit bigla nitong inutusan ng stand na ibalik ang memory CD ni Weather forecast at lumabas. Nagalit si Enrico na sinabing ibalik ang CD ni Weather sa kanya. Pero sumagot si Versus na sinabing may karapatan din siyang mabuhay na masaya. Saka sinabi kina Jolene na kapag maibalik ang memorya ni Weather ay siguradong hindi na ito yung kilala nilang kaibigan. Maibabalik din ito ang tunay na lakas ng power. Kaya napagtanto ni Costello na totoo ang sinabi ni Raquel na magkapatid si Enrico at Weather. Napasigaw si Enrico sa galit pero sinabi ni Versus na late na sila dahil dumating na ang power ni Weather na Killer Rainbow. Ipinakita naman sina Weather at Anastasia kung saan hawak-hawak ni Weather ang ulo at naging masungit ito sa kawawang pasyente.
Nagkuryente ang mata nito at sinakal din ng isang doktor na naroon. Saka pa pinainom ng tubig mula sa power nito kaya kawawa ang tao. Nagtanong si Anastasia kung anong nangyari kay Weather. Pero parang hindi na siya nakikilala ng kausap. Samantala sa butas ay nakalaya sa pagkakatali si Versus kaya mabilis na sinubukan siyang masuntok ni Costello. Ngunit dahil nasagi ng kamay ni Costello ang Rainbow ay nasugat ang kamay niya. Pero naghilom din. Sinabi ni Versus na huwag hahawakan ng mga bida ang Rainbow ni Weather. Sumugal daw siya sa pagbabalik ng memorya ni Weather para lang makatakas. Pero kapag naging baliw si Weather ay kayang-kaya niyang sirain ang ozone layer at pwede silang mamatay lahat. Sinabi ng nakisabat na Enrico na hindi daw kontrol lahat ni Weather ang power nito. Dahil nagma-malfunction din ang power niya na gumagalaw na lang sa sarili nito. At mapipigilan daw nila ito kapag pinatay nila si Weather o muling kunin ang CD ng memorya nito. Sinabi ni Enrico habang paalis na kung siya sila ay huwag nilang hayaan na makatakas si Versus. Kaya agad na binalak talian ni Jolan ang tumakbo na Versus. Pero isang pulis na may flashlight ang natalian ng bida. Naging normal na ang butas sa lupa at nalaman nilang mababaw lang pala ito. Namukan daw sila ng pulis na mga takas na convict. Pero dahil nadikit siya sa Rainbow ay biglang natunaw ang ulo niya. May dalawa pang pulis na sinubukan din silang mahuli. Ngunit maging ang mga ito ay naimpeksyon ng Rainbow at lumabas ang mga snail sa katawan nila. Pagpasok pa nila sa hospital ay nakita nila ang mga tao na naimpeksyon na at parang naglalakad na mga zombie dahil sa Rainbow ni Weather. Dahil iniiwas ni Jolan si Costello sa Rainbow ay siya ang nasagi ng power. Pero nakabalik din ang normal niyang kamay kaya napagtanto nilang silang mga stand user ay mas malakas ang depensa sa Rainbow. Nagtanong si Costello kung sino ang uunahin nila, si Weather ba o si Enrico. Ipinaliwanag ni Jolan na si Enrico ang kalaban nila at kakampi pa rin nila si Weather. Pero kailangan nilang mahuli si Versus para malaman pa ang mga memorya ni Weather. Sa labas ay sinusundan naman ng nagtatanong na Anastasia si Weather. Naroon din ang tumatakbo na si Versus na muling naghukay sa lupa at nagmarites muna sa memorya ni Jolan at Costello na nag-uusap. Nalaman niyang inutusan ng dalawang bida si Emporio na dalhin ang CD ni Jot Arrow sa Speedwagon Foundation. Kaya naisip niyang hanapin si Emporio nang sa ganun ay kunin ang CD ni Jot Arrow para magamit kontra sa dalawang bida. Samantala ay ginamit ni Jolan at Hermes ang sari-sariling power ng mga stand para makalabas ng hospital nang hindi nahahawakan ang mga snail at ng Rainbow. Sa paligid ay patuloy ang pagkakaroon ng mga tao na nagiging zombie-like dahil sa epekto ng Rainbow na gumagawa ng mga snail. Mayroon pang kalok-alike si Diwata na nagbebenta ng saging. Habang hinahanap ni Versus si Emporio ay tumatakbo naman si Emporio para dalhin ang CD muna sa Speedwagon. Hindi mahanap ni Versus ang kinaroroonan ni Emporio. Kaya naghukay siya sa lupa at nalaman niya ang phone number ng bata. Kaya nang sinagot ni Emporio ang tumatawag sa phone niya ay nahanap siya ni Versus at sinuntok ang bata sa ulo na nawalan ng malay. Patawa-tawa si Versus na hinahanap ang CD kay Emporio ngunit wala siyang makita. Kaya babasahin daw niya ang memory ng bata. Pero nakita niyang parating sina Jolan at Costello kaya hinila niya si Emporio at nagtago sa gilid. Naramdaman ni Jolan at Costello na naroon lang sa malapit si Versus at Emporio. Kaya naisip ni Costello na baka si Emporio ang balak mahuli ni Versus. Pero sinabi ni Jolan na secret weapon nila ang bata. Nakita nila ang katawan ni Emporio na nahila. Kaya agad silang tumakbo para iligtas ito. Ngunit isang zombie snail kamote driver ang binangga sila ng sasakyan. Kaya naitapon ng dalawa sa ilang mga snail na naroon. Dahil dito ay nag-evolve si Costello na naging mutant snail ang kamay at katawan. Maging si Jolan ay hindi din ligtas sa epekto ng snail virus. Sinabi ni Costello kay Jolan na umalis na ito para habulin sina Versus at Emporio. Nagpalabas ng tali si Jolan para sana mahila si Emporio. Ngunit pati ang tali niya ay naapektuhan na rin ng snail disease. Tapos biglang may lumabas na mga football player na nagtakbuhan at hinila ang tali ni Jolan. Kaya nahila din ang babae. Hinila ulit ni Versus si Emporio na binabasa ang memorya ng bata. Napagtanto niyang iyon siguro ang power ni Emporio na maitago ang mga bagay-bagay. Napansin ni Versus na nawala si Jolan. Saka may nahulog na bakal sa tabi niya. Pinalo siya ng bakal at nagdugo ang ilong niya. Saka din lumabas si Jolan sa tubo at umatake ng pagsuntok. Pero ginamit ni Versus ang stand para depensahan ang sarili. At gamit pa rin ito ay nagpalabas siya ng asin na mula sa lupa. Dahil ito daw ang kahinaan ng mga snail. Kaya nasaktan si Jolan na nang hina pang lalo. Hinahanap ni Versus ang CD sa katawan ni Emporio kaya tinanggal nito ang pwedeng matanggal. At dahil hindi siya tumigil ay nakita ang ilang mga bagay na itinago ni Emporio. Nakita niya ang memory CD ni Jot Arrow kaya nag-celebrate ang loko na feeling panalo na. Saka din siya tumakbo ng mabilis. Sa isip ni Jolan ay napagtanto niya ang power ni Versus na lahat ng hahawakan ni Versus ay maapektuhan siya. At dahil hinawakan ni Versus si Emporio at hinawakan ni Jolan ang bata na naapektuhan ng snail disease, ay naapektuhan din ng snail disease si Versus na hindi na nakatakas dahil naging snail din. Saka ginamit ni Jolan ang sticker power ni Costello kaya na-duplicate ang mas malusog na sarili. At swerte nila dahil ayos din si Emporio na nagising at masaya na nakita sila.
Aalis na sana sila doon at binuksan ng pinto ng sasakyan. Ngunit biglang nawala ang driver na zombie snail doon kaya nagtaka si Costello. At nakita nilang kinain na pala ito ng predator ng mga snail na insekto. Kaya may bagong problema ang mga bida dahil naging snail din ang katawan nila. Samantala ay pinilit kausapin ni Anastasia si Weather na inakalang iba na. Ngunit pinatigil siya ni Weather at sinabing nasa malapit lang si Enrico. At kaya lang daw siya nagpapatuloy mabuhay para tapusin ang laban nila ni Enrico. Ipinakita ang isang ina noong nakalipas. Nanganak ito ng bata pero sa gabi ding iyon ay namatay ang anak niya. Kaya malungkot ang ina na hindi ito matanggap. Kaya ang ginawa niya ay kinuha ang patay na anak at ipinalit sa buhay na anak ng isang babaeng may kambal. Dahil dito ay nagkahiwalay ang kambal na magkapatid na iyon. Nang lumaki si Enrico ay nagtanong siya kung sino ang binibisita nila ng kanyang pamilya sa sementeryo. At sinabi ng ina na ito daw yung namatay niyang kapatid noong bata pa sila. Naging pari si Enrico at nagkaroon ng tanong kung ano ang kasiyahan. Nagpatuloy siya sa pagiging pari hanggang isang araw ay dumating si Dio na vampira sa simbahan kung saan siya namamalagi. Nagtago ito sa loob para hindi masunog ng araw. Sinabi ni Enrico na hindi niya isusumbong ang dumating na Dio basta umalis din kaagad kalaunan. Naging interesado si Dio sa kanya at nagtanong pa kung nabali ang paa ng pari dahil sa kanya. Pero sinabi ni Enrico na ipinanganak siyang may sira sa paa. May ibinigay na magical compass si Dio na kinagulat ni Enrico. Pasasalamat daw ito ni Dio dahil hindi siya pinagtabuyan na parang aso ng pari. Saka sinabi ng vampira na puntahan siya sa lugar na ituturo ng compass sa kahit anong taon. Saka din biglang nagpaalam si Dio na tumalon sa dilim kaya napasigaw sa gulat si Enrico. Pero nakita niya ang paa na naging normal dahil inayos pala ni Dio. Minsan ay may nag-confess na babae sa confession box. Sinabi ng babae ang itinakbo nitong bata noong namatay ang anak niya. At pinalaki daw niya itong mabuti. Kaso ay nag-confess siya dahil baka kapag malaman ng ampon niya ang nangyari ay magagalit ito sa kanya. Nagtanong si Enrico kung kilala ba ng ina ang pamilya na ninakawan ng babae ng anak. At sinabi ng babae ang address nila. Ipinakita naman si Weather na nag-aayos ng mga inumin sa pinagtatrabahuan nito. At crush siya ng mga babaeng nagmemeryenda doon. Isang magnanakaw ang kumuha ng bag ni Perla. Pagtakbo nito sa labas ay sinubukang nagtapon ni Weather ng inken na naitanim sa bintana. Saka din agad tinapunan nito ng isa pang lata kaya nasaktan ang magnanakaw. Agad ding nagpasalamat si Perla kay Weather dahil naligtas ang bag niya. Umuwi si Enrico at naabutan ng kapatid nitong babae na sinabing problema niya dahil bumabagsak ang grades nito. Dahil may boyfriend na pala ito. At ito daw si Weather. Naging tahimik lang si Enrico sa sinabi ng kapatid. Pero dahil alam niya ang totoo na magkapatid sila ng boyfriend ni Perla ay nagagalit siya. Kaya nag-hire siya ng isang siga at inutusan ito na paghiwalayin ng dalawang kapatid na hindi nila alam na magkapatid sila. Ngunit nagkamali ng inupahan si Enrico dahil nag-imbestiga din ito. Nalaman niyang kahit na maputi daw si Weather ay black daw ang tatay nito na uso pa ang diskriminasyon noon. Galit na binugbog ng mga tauhan ng private detective si Weather. Saka din hinuwak-hawakan ng babae na sinabing hindi dapat si Weather ang boyfriend nito. Sinubukang manlaban ng babae pero sinampal siya at nakatulog. Sinabi ng pangit na tao na sinunog na din nila ang tahanan ni Weather at ang nanay nito. Saka din ginamitan ng pala si Weather para tuluyang patayin. Isinampay nila si Weather sa ilalim ng puno na inakala ng babae na patay na. Kaya tumalon ito sa mataas na talon para magpakamatay. Nang makita ni Enrico ang nangyari ay saka naman siya nagdrama na naghanap ng masisisi. Hinawakan nito ang katawan ng kapatid na babae habang sinisisi ang sarili. Biglang sinabi ni Dio na hanapin siya ni Enrico. Kaya natigilan ng pari. Biglang nabuksan ang ulo ng kapatid na hawak at lumabas ang isang CD. Natusok din ang leeg niya ng tusok ng sibat na ibinigay noon ni Dio sa kanya. Ayon kay Dio ay iyon daw ang panahon para magising ang kapangyarihan ni Enrico. Saka din nawalan ng malay ang pari. Samantala ay natusok din ang leeg ni Weather na nagdugo. Siga ang private detective na tinutukan ng baril ang inakala nitong intruder sa bahay niya. Ngunit biglang naging snail ang kanang kamay niya. Saka nagsalita si Weather sa likod niya kaya nagulat ang kalbo. Lalaban pa sana ito ngunit gumalaw ang kamay niya ng kusa at binaril ang ulo. Pinulot ni Weather ang baril at sinubukang patayin ang sarili. Ngunit hindi ito pumutok. Kaya naiinis si Weather na umalis dahil hindi daw siya namamatay. Sinubukan din niyang tumalon sa talon ngunit binugahan siya ng hangin at ligtas na bumagsak sa tubig. Kaya mas napasigaw ang lalaki na heartbroken pa rin. Saka din nagkaroon ng snail disease sa kanilang maliit na bayan. Dahil doon ay napagtanto ni Enrico na buhay din ang kapatid niyang si Weather na tulad niya ay nabuhay din ng kakaibang power. Naisip ni Enrico na para matapos ang infestation ng mga kuhol zombie ay handa na siyang patayin si Weather. Nagkita sila sa kalsada at isiningil ni Weather kung bakit nag-utos si Enrico na gawin ito sa kanila ni Perla. Pero ipinagtapat ng pari na ginawa niya ito dahil kapatid din siya. Ngunit sa araw na iyon ay tinatapos na niya ang kanilang koneksyon. Sabay na naglabas ng kanya-kanyang stand ang dalawa. At nagawa ni Enrico na matanggal ang CD sa ulo ni Weather. Sa paraang ito daw ay para na din siyang patay dahil wala siyang maalala kasama si Perla.
Saka din hinuli si Weather at ikinulong. Lahat ng pangyayaring ito ay naalala lahat ni Weather na ikinwento kay Anastasia. Sinabi ni Anastasia na hanapin nila si Jolene. Pero hiniling ni Weather na kailangan niya si Anastasia para ito ang pumatay sa kanya kalaunan. Samantala ay sumakay ng sasakyan sina Jolene, Costello at Versus. Nagdadrive si Versus habang kinakain siya ng mga insektong kumakain ng snail. At sinabi ng bida na puntahan nila sina Weather at Enrico. Sinabi ni Weather kay Anastasia na kailangan niyang mamatay sa huli dahil lahat ng mga nakapalibot sa kanya ay nasa Syra. Katulad ng babaeng naroon na naging snail. Nagalit si Anastasia dahil ayaw patayin si Weather at nagtanong kung nasaan si Jolene. Pero pupuntahan daw nila si Jolene kapag napatay na nila si Enrico. Kaya naghanda ulit ang dalawa para labanan nila ang pari na alam nilang nasa paligid lang. Sinabi ni Weather na kasama na nila doon si Enrico. Nag-scout naman na daw si Anastasia gamit ang driver drive pero panay mga kuhol ang nakikita nito sa paligid. Sinubukan ni Weather na gamitin si weather forecast para pakiramdaman ang paligid pero wala daw siyang makita. Napansin nila ang naroong sasakyan na tahimik nilang nilapitan. Walang ano-ano ay biglang naputol ang paa ni Weather. Saka din siya bumagsak. Saka nagsalita si Enrico na nasa tabi lang niya at nagtatago sa mga nagkumpulan na mga kuhol. Sinabi ni Enrico na matagal na palang alam niya ang sekreto kung paano hindi maapektuhan ng mutate ang power ng mga snail. Nagalit si Anastasia na sinubukang umatake kay Enrico. Ngunit dahil sa rainbow power ni Weather na bigla niyang nasagi ay natamba siya. Saka din naging snail ang mga paa niya. Kaya walang magawa si Anastasia at pareho silang talunan ni Weather. Mga mahinang nilalang. Hindi daw pinatay agad ni Enrico si Weather para slowly ang pagkamatay nito. Dahil makakatulong ang power niya para sa pagpatay sa mga tao na balak pigilan si Enrico. Paalis na sana ang pari na feeling panalo. Pero nagulat siya nang maramdaman ang patak ng dugo mula sa paa ni Weather. Ginamit ni Anastasia ang driver drive para bigyan ng paa si Weather. Kaya nakaatake si Weather ng armas nitong Cloud na ginawa din niyang matigas na ice. Kaya naitapon si Enrico sa sasakyan. Makakarate chop na sana ni Weather si Enrico. Ngunit may ginamit si Enrico na liwanag kaya naging snail pang mas lalo ang katawan ni Anastasia. Dahil dito ay naglaho ang driver drive niya na paa ni Weather na natamba. Ipinaliwanag ni Enrico ang power ng rainbow na subliminal messaging. Noong unang nangyari ang snail power ni Weather ay napansin ni Enrico ang isang matanda na hindi natabla ng pagiging snail dahil sa bulag ito. Tanging ang mga nakakakita ng epekto ng rainbow na naging snail ang mga tao ang siya din lang na maapektuhan nito. At dahil ang ginagamit lang ni Enrico ay ang pakiramdam niya kung nasaan si Weather at hindi ang mata niya, ay ito ang dahilan kaya hindi siya naapektuhan ng power ni Weather. Muling pinutol ni Enrico ang isa pang paa ni Weather na nasaktan. Sinubukan pang tumulong ni Anastasia, ngunit sinuntok din siya ni Enrico. Papatayin na sana ni Enrico si Anastasia gamit ang chop attack. Ngunit natusok bigla ang paa niya kaya nasaktan ang pari. Kagagawa nito ni Weather gamit ang power na kaya niyang kontrolin. Ginawa niyang tusok-tusok ang mga dugo niyang umagos sa lupa. Saka muling natusok ang isa pang paa ni Enrico. Pinagpili ni Weather si Enrico kung ipagpapatuloy nitong gamitin ng pakiramdam lamang bilang paningin o buksan at gamitin na ang mata nito. Papalapit na si Weather kay Enrico kaya sinabi ni Anastasia na lagot na ang pari. Kapag bubuksan nito ang mata ay maapektuhan na siya ng power ng rainbow. Ngunit kapag hindi pa rin niya gagamitin ang mata ay matutusok siya. Relax lang si Enrico na sinabing alam na niya ang gagawin sa sitwasyon na iyon. Saka mabilis na ginamit si Pale Snake at tinusok ang leeg ni Anastasia. Ginamit ni Enrico si Anastasia na parang robot at nagtanong kung ano ang nakikita nito. Kaya inilarawan ni Anastasia ang nasa paligid ni Enrico maging ng mga tusok sa paligid niya. Kung saan siya ligtas sa paglalakad at hindi. Kaya madali lang nakakalakad si Enrico paalis na hindi nasasaktan ng tusok-tusok na dugo. Sinabi pa ni Anastasia na may nakita din siyang spike ng dugo sa dibdib ni Enrico. Pero huli na daw para sabihin ito dahil natusok na ang leeg ng pari. Nainis ang pari dahil naisahan pala siya ni Anastasia na sinabing mas malakas si Weather sa kanya. Nakaapak pa si Enrico ng isang tusok sa lupa kaya siya nasaktan. Saka naglabas pa ng power attack si Weather. Kaya agad nagtapon si Enrico ng mga tusok-tusok para kay Weather. Gagamitin daw niya itong pagkakataon para makatakas doon. Ngunit hindi nila inasahan pareho ni Anastasia na tinanggap ng lahat ng katawan ni Weather ang mga tusok. Saka sinabi ni Weather na sa wakas ay nahuli na nito si Enrico. Dahil yung dugo niya ay pinatigas niya at konektado na kay Enrico. Buong lakas na hinila ni Weather si Enrico at nang malapit na ito ay buong lakas niyang sinuntok ang dibdib. Saka din sinakal ni Weather ang walang laban na Enrico sa yakapan sa lupa. Nagmamakaawa si Enrico na itigil na ni Weather ang balak na pagpatay sa kanya. At magtulungan na lang sila para makapunta ng langit. Pero buo na ang pasya ni Weather na patayin si Enrico. Susuntukin sana niya ito pero dumating ang sasakyan ni Jolene na minaneho ni Versus kaya nasagasaan silang pareho. Hindi daw makita ni Versus ang daan dahil sa hamog na power ni Weather. Sinabi ni Jolene na ramdam niyang naroon lang sa tabi si Weather at Enrico. Kaya nagpa siya silang lahat na hanapin si Weather samantalang tumakas naman na si Versus. Unti-unting nawawala ang mga hamog na nasa paligid. At nakita din nila si Enrico na nakatayo.
Kaagad ang reaksyon ng bida na itinali ang sarili sa gulong ng sasakyan at kaagad din na nais masuntok si Enrico. Pero ipinakita ni Enrico na hawak nito ang walang buhay na Weather na sinuntok nito sa dibdib. Sinabi ni Enrico na wala nang makakapigil sa kanya dahil masasayang lang ang oras nila. Binalak suntukin ni Jolen ang pari, ngunit naunahan na siya ni Anastasia na tinusok ang ulo ng pari. At sinabing hindi ito si Enrico kundi ay nakatakas na ito. Ginawa daw niya itong after image niya at nang maipakita kung sino ang tao ay ito pala si Versus na pinatay na ni Enrico. Saka din lumabas ang mas marami pang Enrico na hawak-hawak si Weather. May mensahe si Enrico na sinabing kapalaran ang nagtawag sa kanilang lahat na naroon. Balak sanang lapitan ito ni Jolen pero inawat na siya ni Anastasia na sinabing hindi iyon si Enrico. Saka din nawala ang mga ilusyon na gawa ng pari. Napansin ni Costello na nawala ang hangin at hamog at ganon din ang mga snail disease. Nagtanong si Jolen kung nasaan si Weather. Ngunit nakita nila si Emporio na tinitignan ng wala ng buhay na katawan ni Weather. Sinabi ni Jolen na magtawag sila ng doktor pero ipinaliwanag ni Costello na wala na ang hangin at rainbow. Kaya alam na nilang patay na si Weather. Sa isip ni Jolen ay inakala niyang dahil ba binangga nila ito. Sinabi ni Anastasia na handa daw siyang ipaglaban ng mga kaibigan niya tulad ni Weather. Kinuha nila ang CD ng stand ni Weather na delikadong weather forecast, habang busy daw si Enrico na pinapatay siya ay ginawa ni Weather na CD ang power para kunin kalaunan ni Jolen para pangalagaan. Dahil nagtitiwala daw ito kay Jolen. Kinuha naman ito ng babae, habang sinasabi ni Anastasia na masaya na si Weather sa mga nakaraang araw. Dahil sa pagkamatay ni Weather ay napaluhod si Jolen at naluha si Costello. Hiniling ni Jolen na makipag-usap si Weather sa pamamagitan ng pag-ihip ng hangin at nangyari nga ito.